Magandang hapon po dyan sa Pilipinas at dito sa bansang pinagtatrabahuan ko ay tanghalin tapat na po. Nais ko po sanang mag-share ng salita ng Diyos, bagamat ako'y sumusunod at nagpapasakop sa utos ng Panginoong Diyos, sapagkat ang aking pinaninindigan ay ako isang tunay na Kristiyano na sumusunod sa utos ng Panginoong Hesus. Sa bawat relihiyon o sekta sa ating bansa o sa bawat bansa na mayroong relihiyon ay may kanya-kanyang aral, no? May kanya-kanyang pagpapaliwanag sa kanilang tinuturo, lalo na po sa Holy Bible, na talagang may mga bagay na hanggang ngayon ay pinatutupad pa rin nila. Ang aking tatalakayin, kasi meron kasi akong napanood sa isang video na dito sa YouTube na yung sekta na yon o yung relihiyon na yon, pinagbabawal nila kumain ng baboy, karneng baboy. Tulad ng mga Muslim na talagang pinagbabawal din ng karne ng baboy. Tulad ng Hudyo na talagang bawal sa kanila ng pagkain baboy. Ano po ba ang katotohanan sa uri ng mga pagkain ito? Itong pagkain ito, bagamat sa Old Testament ay pinagbabawal po talaga ng Diyos o ng tinuro, ibinigay ng utos ng Diyos sa tao na huwag kanin ito. Pero ano po ba sinasabi sa New Testament kung saan nakasakop tayo sa utos ng Panginoong Hesus? Maraming talata na dapat nating unawain o intindihin. Bago po magsimula, maiksing panalangin para gabayan tayo ng banal na Espiritu Santo. Ama kong Diyos, ako po'y dumadalangin sa inyo sa pamagitan po ng Panginoong at kasama po ng paggabay ng banal na Espiritu Santo. Ano man ang pag-aaral sa oras na ito, na i-share ko lamang po sa mga tao na ano dapat ba ang katotohanan na dapat sundin sa mundong ito o sa panahon ito, sapagkat maraming sekta, maraming relihiyon na talagang nangangaral ng iyong salita. Magkakaiba ng pagkakaunawa, magkakaiba ng pagkakaintindi, pero sana po mabuksan ang kanilang isip at puso na ang katotohanan lamang ay nasa inyong salita, sa inyong banal na salita, kundi po ang Holy Bible. Sana dinggin ang aking panalangin, Ama kong Diyos, Panginoong Hesus, at banal na Espiritu Santo sa oras ito, sapagkat po sa inyo ang kawalhatian, ang kadakilan, at ang papuri, at ang kapangyarihan magpakailanman sa nawa. Ngayon po, magsisimula po tayo sa talatang 1 Corinto 25 hanggang 33. No? Ngayon, babasahin ko po at intindihin natin kung ano ba yung sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Sa 25 po, kumain kayo ng anumang nabibili sa tindahan ng karne at huwag na kayong magtanong pa upang di mabalisa ang iyong budhi, sapagkat sinabi ng kasulatan, ang lupa at ang lahat ng naroroon ay sa Panginoon. Kung aanyayahan kayo ng isang di sumasampalataya at ibig niyong dumalo, kanin ninyo ang anumang idulot sa inyo at huwag na kayong magtanong pa upang di mabalisa ang iyong budhi. 28, no? Ngunit kung may magsabi sa inyo, ito'y inahin sa mga Diyos-Diyosan, huwag ninyong kanin, iyon alang-alang sa nagsabi sa inyo upang di mabalisa ang budhi. 29, ang ibig kong sabihin, ang budhi ng iyong kapwa at hindi ang budhi ninyo. Ikakatwira naman ng iba, ano't ang kalayaan ko'y hahadlangan ng budhi ng iba. 30 po, bakit ako susumbatan dahil sa pagkain ko ng mga bagay na ipinagpasalamat ko naman sa Diyos? Kaya nga, 31,
Kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. 32. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ninuman ng mga Hudyo, ng mga Grego o anumang kaanib ng Iglesia ng Diyos. At 33. Ang sinisikap ko na may mabigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang maligtas sila. Ngayon, meron po kasing meron pong ibang sekta na pag sinabi nila ito, hindi nila binabasa yung buong bersikulo, no. Pagkapat ako 25 hanggang 33 binasa ko po. Ang iba hanggang 25 hanggang 26. Tapos hindi nila babasahin yung iba, puputulin na rin para yung isip ng tao, no. Tumatak sa isip nila na talagang bawal talaga na kumain ng baboy o ng ibang karne na pinagbabawal, no? Ngayon, paano po natin patutunayan na bawal po ba talaga o sadyang sabi nga ni Apostol Pablo, bigyan mo lang ng pasasalamat sa Diyos at ito'y nilinis na, no? Nilinis na ng iyong dasal at ito'y maaari mo nang kainin, itong uri ng karne na to. Kasi minsan may mga tagapagturo na sadyang talagang itinatatak sa isip ng mga tao na talagang bawal ito, pinagbabawal ito. Ngayon pagbulay-bulayin po natin yung yung mga talata na ito, no? Kung talaga bang maaari na ba tayong kumain o talagang bawal pa ba na kainin ang pagkain ito. Ngayon pumunta po tayo sa Roman, no? Roman 14:14 versikulo 6, no? Sinabi po rito ni Apostol Pablo na sa Roman 14 versikulo 6, ang nangingilin sa isang araw ay nangingilin alang-alang sa Panginoon. Ang kumakain ng kahit ano ay kumakain niyon alang-alang sa Panginoon, sapagkat nagpapasalamat siya sa Diyos. Ngayon, kung iintindihin natin, ang kumakain ng kahit ano, ibig sabihin kahit ano. Pero meron din sa sinasabi, yaon namang hindi kumakain ng lahat ng uri ng pagkain ay gumagawa ng gayon alang-alang sa Panginoon at nagpapasalamat din siya. Sa panahong ito, yung mga Hudyo, siyempre aral to, sakop sila ng Roman, aral ng ibang sekta ng panahon na yon. May mga sadyang may pinagbabawal talaga sa kanila. Paano ba natin malalaman kung yung uri ng pagkain na yun dapat na natin i-allow sa panahong nating ito na kainin o i-allow na dapat natin ipagbawal? Kung babasahin po natin 1 Timothy 4:3, ang sabi po ni Apostol Pablo, ipagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain, mga pagkaing nilikha ng Diyos para kainin na may pasasalamat ng mga sumasampalataya at lubos na nakakaunawa ng katotohanan. Ngayon, bakit po sinabi ni Apostol Pablo na may mga nangangaral na sa darating na panahon na pinagbabawal nila ang pag-aasawa, pinagbabawal nila ang ilang uri ng pagkain? Bakit? Kung itutuloy po natin ang pagbabasa mula 1 hanggang
5, ulitin po natin, no? Timothy 1 Timothy 4, versikulo 1 hanggang 5, no? Maliwanag at sinasabi ng Espiritu. Sa huling panahon, iiwan ng ilan ang pananampalataya, susundin nila ang mandarayang espiritu at mga aral ng dyablo, no? Mga aral ng dyablo. Dahil sa paniling lang ng mga sinungaling ng mga budhi may tatak na pagiging alipin ni Satanas. Ipagbabawal din nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain, mga pagkain nilikha ng Diyos para kainin na may pasasalamat ng sumasampalataya at lubos na nakakaunawa ng katotohanan. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Lahat ay dapat tanggapin na may pasasalamat sapagkat nililinis ito ng salita ng Diyos at ng panalangin. Ngayon, sinabi ni Apostol Pablo na sa panahon natin, mula nung panahon nila hanggang sa panahon natin, na may mga aral talagang nanggaling sa mga dyablo o nanggaling sa aral ni Satanas, na talagang alam naman natin kung sino yung mga relihiyon na pinagbabawal yung ilang uri ng pagkain, may pinagbabawal na mag-asawa ang isang nais mangaral ng salita ng Diyos. Paano ba natin ito maipapaliwanag sa isang tao na hindi pa nakakaunawa o nakakaintindi, na pupunta sila sa relihiyong iyon tapos itatatak sa isip nila na bawal pala talaga kumain daw ng baboy sa panahon natin ngayon. Pero kung iintindihin natin na ipagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain, mga pagkain nilikha ng Diyos, huwag po nating isipin na hindi nilikha ng Diyos ang baboy. Dahil panahon pa ni Eva at Adan, naroon na ang baboy. Kaya huwag po nating isipin na hindi ito nilikha. Pero anong sabi ni Apostol Pablo? Di ba? Mga pagkain nilikha ng Diyos para kainin na may pasasalamat ng mga sumasampalataya at lubos na nakakaunawa ng katotohanan. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Lahat ay dapat tanggapin na may pasasalamat. Ngayon, paano natin malalaman yung ganoong aral ng tao o aral ng isang relihiyon na dapat bang sundin? Dapat ba nating paniwalaan yung ganong aral ng mga ngaral na kanyang kinakaaniban? Dapat po natin saliksikin ng salita ng Diyos para mas maunawaan natin. Sa panahon natin ngayon, nasaan na ba tayo? Sakop pa po ba tayo ng lumang tipan o nasasakop na tayo ng bagong tipan? Ito isang pagpapaliwanag lang po na dapat ba nating sundin ang mga aral ng mga ng mga ngaral na to, isang relihiyon na pininindigan nila na bawal talagang kumain ng ganung uri ng ng pagkain. May babasahin lang po ako na sinabi ng Panginoong Hesus, no? Sabi nga po ng Panginoong Hesus na dito sa Mateo 17 hanggang 20, no? Sinabi po rito ng Panginoong Hesus, sapagkat ang Panginoong Hesus ang nagsasalita. Sabi ng Panginoong Hesus,
17, babasahin ko po diretso, 17 hanggang 19, no? Hindi ba ninyo nalalaman na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at dinudumi? Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso at ito ang nagpaparumi sa tao. Sapagkat sa puso, nanggagaling ang masamang isipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapit, pagnanakaw, pagsaksi sa kasinungalingan, at paninirang puri. Dagdagan po natin, no, na hanggang 20, no? Ang mga ito ay nagpaparumi sa tao, ngunit ang kumain ng di muna naguhugas ng kamay sa paraang na ayon sa minanang turo ay hindi nagpaparumi sa tao. Ngayon, iintindihin natin at uunawain, sapagkat sinabi nga po ng Pangsos, siyempre kung ano yung pumasok. Sa panahon ito kasi, yung mga apostol niya hindi na naguhugas ng kamay bago kumain. Kaya sinita sila ng mga Pariseo, ng mga Hudyo. Pero sabi nga po ng Pangsos, sa 20, ngunit ang kumakain ng di muna naguhugas ng kamay sa paraang naayon sa minanang turo ay hindi nagpaparumi sa tao. Ibig sabihin ba, dahil ba sa hindi sila naghugas ng kamay, yun ay yung marumi sa pumapasok sa bibig nila? Ibig sabihin ba na ito lang ba yung kahulugan ng sinasabi ng Pangsos? Pero kung intindihin po natin, hindi ba ninyo nalalaman anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at dinudumi? Ngayon, kung ipapasok natin yung karneng baboy rito, siguro naman katanggap-tanggap na tama naman. Tama ang Panginoong Diyos na talagang kumain tayo ng baboy at pagkalipas ng ilang oras, dinudumi naman natin. Tama naman po, di ba? Pero sana po, intindihin ng bawat tao na mga ngaral kung ano yung inaaral nila o sadyang aral ng isang tao na bakit mo ipagbawal ang isang uri ng pagkain samantalang binigyan mo na ito ng pasasalamat o nilinis na ito ng Panginoon na mula ng kanyang ibinigay ang kanyang buhay para sa mga tao. Sapagkat sinabi nga po sa kanyang salita, sa muling pagkabuhay ng Panginoon ay lahat ay nilinis na. Ating mga kasalanan, tanong ba, kasama ba yung pagkain? Siguro para sa akin, kasama po. Dahil sinabi nga po ni Apostol Pablo, nilinis na ng salita ng Diyos. Diba? Kaya sana po maintindihan at maunawaan natin ang mga aral ng mga ibang mga ngaral na tama po pa ang kanilang inaaral sa mga tao na wala pang kamuwang-muwang. Meron na nagsilipatan galing sa ibang sekta. Sabi nila ganyan, ganito, tama pala. Ganyan. Sana po unawain at intindihin po natin, no, ang bawat talata na nakasaad sa kanyang salita at sana mas maunawaan natin. Dahil tandaan po natin, ang magbibigay ng katotohanan kundi po yung banal na Espiritu Santo, no? Ipapaalam niya sa iyo yung katotohanan na aral o yung hindi mo maunawaan sa kanyang banal na salita, no? Ngayon, hanggang dito na lang po, no? Sana po sa susunod, iba pang aral na ating matungkayan. Simpleng tao lang po ako na nagsasaliksik ng kanyang salita. Simpleng tao lang po ako na sadyang nais kong ipaalam sa mga tao na ang katotohanan ng aral ng Diyos ay makikita sa inyong pagkatao. Hindi po ako banal, pero isa rin ako makasalanan. Pero pilit ko pong nililinis ang aking mga kasalanan. Sa panahon ito, tanggapin nawa ang aking aral sa oras ito. Naway dinggin ang aking panalangin at ang aking pasasalamat. Ama kong Diyos, naway dinggin ang aking panalangin sa oras ito. Maraming salamat po, Ama, na sana may mga matutunan ng mga tao makakapanood na to, itong video na to. At pagpalain niyo po ang bawat isa na makakita ng katotohanan sa mundong ito. Sa pamagitan po ng Panginoon, kasama paggabay ng banal na Espiritu Santo. Sapagkat sa inyo ang kaluwalhatian, ang kapangyarihan at ang pagsamba lamang sa inyo sa pamagitan po ng Panginoon at kasama paggabay ng banal na Espiritu Santo sa nawa.